Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang napakainit na balita dito sa mundo ng Pi Network. At ito po ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng Pi Coin at ang nakakagulat na katotohanan na kahit bumagsak na ito sa mas mababa pa sa presyong 0.50 ay marami pa ring mga users lalo na sa bansang Vietnam ang nagpatuloy na nag-i-invest sa pagpapatakbo ng tinatawag na Pi nodes. Yan. Ang Pi nodes, bakit nga ba patuloy pa rin silang naniniwala kay Pi Network? May sense ba talaga ang pagpapatakbo ng node sa kabila ng pagbaba ng value ng Pi coin? At ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi coin? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Pi node at bakit po ito mahalaga. Ayan, ang Pi node ay isa po itong software na ini-install sa computer para tumulong sa pagpapatakbo ng network ni Pi coin. Sa madaling salita ay ito po ang back-end system na nagva-validate ng mga transaction at nag-i-store ng data ng blockchain. Hindi ito tulad ng simpleng pag-tap ng lightning bolt sa mobile app ni Pi Network. Ang mobile app ay parang pinto lang na papasok sa ecosystem ng Pi Network. Pero ang node, ito po ang makina sa loob ng system na siyang nagpapagana sa lahat. Habang si Bitcoin at saka Ethereum ay gumagamit po ng proof of work para bigyan ng rewards ang mga miners, ang Pi Network naman ay gumagamit ng tinatawag na Stellar Consensus Protocol, isang mas magaan at saka energy efficient na paraan ng consensus. Ngayon ay kahit bumagsak ang presyo, bakit patuloy pa rin nagsiset up ng Pi nodes ang mga users? Ayan, isa po sa mga gumagamit ng Pi node ay si The Trang. Yan, siya po ay mula sa bansang Vietnam. Yan, bumili po siya ng dalawang computer na nagkakalaga ng halos VND 30 million or nasa humigit kumulang po yan na $1,160. Ayan, araw-araw po siyang nagpapatakbo ng Pi nodes sa loob ng kanyang bahay at kumikita po siya ng halos 300 na Pi kada buwan. Ayan, sa presyong 0.50, ang 300 na Pi ay katumbas lang po ng $150 kada buwan. Pero umaasa po si Trang na sa hinaharap ay tataas ang halaga ng Pi coin kaya sulit pa rin ang kanyang investment. At hindi lang si Trang ang ganito. Marami pang Vietnamese users ang nag-upgrade ng internet, bumibili ng uninterrupted power supply at nagbabayad ng buwanang maintenance fee na aabot po sa 700,000 VND o halos 1,700 pesos po yan kada buwan para lang mapatakbo ang kanilang Pi node. Yan, at ang tanong ay bakit? Dahil umaasa po sila na magbo-boom muli ang Pi coin sa mga darating na buwan o taon. Para sa kanila, ito po ay isang long-term bet. Ngayon is gaano naman kalaki ang ibinagsak ng presyo ni Pi coin? Nitong nakaraang buwan ng February ay umabot po sa $3 ang presyo ni Pi coin. Ito po ang pinakamataas na naabot nito simula nang inilaunch ang Open Network Phase noong February 20, 2025. Pero pagkatapos lang ng isang linggo, bumagsak po ito sa presyong 0.48. Halos 75% ang ibinagsak sa loob lang ng isang buwan. Ayon po sa datos ng CoinGecko, bumagsak ito ng 52.4% sa loob ng 2 linggo at 75.5% naman sa loob ng 30 days. Isang napakalaking drop or pagbagsak na ikinabahala ng marami. Pero surprisingly, hindi pa rin ito naging hadlang sa iba para magpatuloy sa kanilang Pi journey. Ngayon ay saan po galing ang oversupply ng Pi coin at paano po ito nakaapekto sa presyo? Isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ni Pi coin ay dahil po sa oversupply. Ayon po sa PiCore team,
ang total supply ng Picoin ay nasa 100 billion tokens. Noong launch, 6 billion lamang po ang na-release. Pero sa ngayon, mahigit 10 billion Picoin na raw ang nasa sirkulasyon ayon po sa CoinGecko. At sa buwan po ng April, ngayong buwan po yan, mahigit 126.6 million tokens pa ang naka-schedule na maa-unlock. Kada buwan ay meron pong naka-schedule na unlocking ang Picoins. At ang problema, mas mabilis po ang paglabas kaysa sa demand, kaya bumababa ang presyo. Ngayon is ano naman ang babala ng ilang mga eksperto tungkol dito kay Pi Network. Habang marami po ang umaasa sa paglago ng Pi Network, may mga eksperto naman na nagbibigay ng babala. Ayon po kay Ginoong Ben Zhu, siya po ang CEO ng Bybit, tinawag niya ang Pi Network na more dangerous than meme coins. Ibig sabihin, mas delikado pa ito kaysa sa mga walang value na meme-based tokens. Yan, si Justin Bonds naman, siya naman po ang founder ng Cyber Capital, ay tinawag pa nga itong scam at sinabihan ang mga users na iwasan ito. Marami rin ang nagrereklamo na kahit namina nila ang kanilang Picoin, hindi pa rin ito agad makuha o matransfer dahil ang payout dates ay kontrolado ng Picore team at hindi pa rin malinaw kung kailan ito ilalabas. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang current trend sa mga Pinode communities? Sa bansang Vietnam ay patuloy po na dumadami ang mga grupo sa Facebook at saka online communities na nagtutulungan sa setup ng nodes. Ang isang admin ng Pi Network Group na may mahigit 40,000 members ay nagsabing tumaas ang interest simula ng i-launch ang Open Network phase. Marami po ang nagtatanong tungkol sa best hardware setup, paano po makakaiwas sa zero rewards, at paano mapapalaki ang kita gamit ang Pi nodes. Meron ding mga negosyo na nag-o-offer ng node installation, rentals at saka consultation services. Halimbawa, si Nguyen Huang ay may node farm na may mahigit 100 machines at tumatanggap pa rin ng orders araw-araw. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin na interesado sa cryptocurrency, mahalaga pong pag-isipan natin itong mabuti. Sa isang banda, ang Pi Network ay may potensyal kung ito ay ma-develop ng maayos, lalo na kung mapapabuti ang kanyang transparency, technology at saka use cases. Pero sa ngayon, dahil mababa po ang presyo, hindi pa fully available ang tokens at may babala pa mula sa mga eksperto. At ayan, dapat ay mag-ingat po tayo at iwasang mag-invest ng malaki agad-agad. Kung ikaw naman po ay tech savvy at marunong mag-maintain ng computer systems, baka makatulong sa iyo ang pagpapatakbo ng node, pero tandaan, hindi po ito instant yaman at malaki po ang risk. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay sa totoo lang, nakakabilib ang dedikasyon ng mga users na patuloy na sumusuporta sa Pi Network kahit bumabagsak ang presyo nito. Ibig sabihin ay may faith or paniniwala pa rin sila sa hinaharap ng project. Pero sa kabilang banda, delikado rin ito dahil wala pong kasiguraduhan ang value ng Picoin. Kaya ang payo ko ay mag-obserba muna tayo. Huwag po tayong basta-basta maglabas ng malaking pera, pero lalo na kung hindi pa natin alam ang tunay na direksyon ng project. Kaya kung gusto mo pa ring subukan, gawin mo ito bilang learning experience, bilang major investment. Dahil po sa mundo ng crypto, knowledge is your best investment. Sa kabuuan, kung bumagsak po sa ilalim ng 0.50 ang presyo ng Picoin, patuloy pa ring nagtitiwala ang ilang users sa hinaharap nito sa pamamagitan po ng pagse-set up ng Pi nodes. Pero tandaan po natin, mataas ang risk sa ganitong investment, lalo na kung wala pa tayong sapat na kaalaman sa technical na aspeto ng blockchain at saka consensus mechanism. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.